Magandang umaga po sa ating lahat, Grade 1. Ako nga po pala si Ginoong Limbo at ngayon ay makakasama ninyo para sa ating panibagong aralin. Bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw ay gusto ko lamang ikaw tanungin ng kumusta ka? Hangad ko po na ikaw ay nasa maayos at mabuting kalagayan ngayong araw. Para sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa ang laki ng aking pamilya. Sa araw na ito ay inaasahang matutuhan mo ang mga sumusunod na pamantayan sa pagkatuto. Una, na ilalarawan ang iba't ibang laki ng pamilya. Ikalawa ay naiisa-isa ang mga kasapi ng solo parent, two-parent at extended family. Sa usapin ng laki ng pamilyang Pilipino ay meron tayong maliit at malaking pamilya. Kagaya ng nasa larawang ito. Ito ay isang maliit na pamilya. Binubuo po ito ng mag-asawa lamang. Sunod po, ito rin ay isang maliit na pamilya. Binubuo naman ito ng nanay, tatay at isang anak. Sunod, ito rin po ay masasabi nating maliit na pamilya dahil binubuo ito ng nanay, tatay at dalawang anak. Sunod, mayroon din namang malalaking pamilya. Ito ay may higit sa 2 anak, kagaya ng nasa larawan sa kaliwang bahagi ng slide. Narito naman ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito. Una ay ang solo parent family. Kapag sinabi po nating solo parent family grade 1, ito ay pamilya na iisa ang magulang. Solo parent family ang tawag natin dito. Ang mga ina o ama lamang ang kasama ng kanilang anak o mga anak. Mayroon din namang pamilya na binubuo ng ama at ina. Maaring sila ay may isa o higit pang mga anak. Ito ay tinatawag nating two-parent family. Sunod ay ang extended family. May pamilya rin na tinatawag na extended family. Binubuo po ito ng ama, ina, mga anak, lolo at lola, at iba pang kamag-anak. Maaaring kasama sa extended family ang ating mga tiyo, tiya at mga pinsan. Sunod ay ang grandparent family. May pamilya naman na tinatawag na grandparent family. Maaaring ito ay binubuo ng lolo, lola at apo o mga apo kagaya ng nasa larawan sa kanang bahagi ng slide. Ang bawat pamilya ay may iba't ibang pangangailangan. Ilan sa mga pangunahing pangangailangan nila ay ang pagkain, damit at tirahan. Ang isang maliit na pamilya ay maaring may mas kaunting pangangailangan kumpara sa malaking pamilya. Ang maliit na pamilya ay maaring tumira sa maliit na bahay. Maaari ding mababa ang halaga ng kanilang binabayarang tubig at kuryente. Sa kabilang banda, ang isang malaking pamilya ay maaaring may mas malaking gastusin sa pagkain, sa damit, at sa tirahan. Gayunpaman, mas madaling matutugunan ang mga pangangailangan ng isang malaking pamilya kung nagtutulungan ang lahat ng mga kasapi nito. Ang ating pamilya, anuman ang laki o uri, ay mahalaga para sa atin. Ang mga kasapi ng ating pamilya ang gumagabay sa atin. Sila rin ang tumutugon sa ating mga pangangailangan. Madaling sabi, magkakaiba ang laki ng bawat pamilya. Balikan natin ang ating pamantayan sa pagkatuto ngayong araw. Nagawa po ba nating mailarawan ang iba't ibang laki ng pamilya, grade 1? Mahusay, nagawa po natin ito. Sunod, naisa-isa po ba natin ang mga kasapi ng solo parent, two-parent at extended family?
Mahusay, nagawa po natin ito. Natutuwa po ako na kayo ay nakinig at maraming natutuhan sa ating aralin ngayong araw. Kaya naman hanggang sa susunod po na ating talakayan, paalam na po grade 1!